Hey guys, welcome back again to my channel. So for this video, pag-uusapan natin ang bagong Samsung Galaxy A17, ang budget phone na may flagship vibes. Meron siyang 50 megapixel camera with OIS, Super AMOLED 90Hz display at syempre pang matagalan kasi up to 6 years ang kanyang security and operating system update. Pero sulit nga ba ang presyo nitong smartphone na to? Worth it ba for daily use, gaming, or simple camera shots? Let's find out for this Galaxy A17 review. Magkano nga ba ang Galaxy A17 pagdating sa Philippine market? Ang Galaxy A17 LTE, 4GB RAM with 128GB internal, 9,290 pesos. Para naman sa 5G variant, yung 4GB with 128GB internal, 10,590 pesos naman. And if ever na gusto mo na mas mataas yung RAM and mas mataas yung internal, which is 8GB 256 na 5G variant, 13,590 pesos naman po. So ayan yung kanyang official price pagdating sa Philippine market. Yan po ay kapag bumili kayo sa mga physical store, sa mga mall. Pero kapag dito po ninyo binili sa nakatag na product, dito sa mismong video, tap nyo lang po yan, dyan sa may bandang baba. Ayan. So, mas mura po yan kasi magda-direct po kayo sa official Shopee shop. Ibig sabihin po, may discount na po kaagad kayo from the SRP. So, mas maganda po dito mag-purchase kasi pre-delivery po and then safe and secured naman po ang inyong unit. At ayun na nga, unang mapapansin mo agad sa Galaxy A17 ang kanyang practical pero sophisticated design. Yung camera setup niya, clean and modern look with linear group camera layout, kaya klase tignan kahit na budget phone siya. Sa likod naman, gawa sa stronger and lighter back cover, kaya solid sa kamay mo. Alam mo yon, hindi siya mabigat hawakan kahit na all throughout the day mo siya gamitin. Plus, mas slim and iconic ngayon dahil sa Key Island 2.0 design, giving that premium Samsung vibe. At guess what guys? Super nipis na merong 7.5mm thickness at ang gaan pa. 190 grams lang for the LTE variant at 192 grams naman para sa 5G variant. Kaya naman kung gamit mo tong smartphone na to all day, kahit na nakalagay siya sa bulsa or palagi mo siyang hawak, so alam mo yun, hindi siya hassle. Pagdating naman sa camera, panalo rin ang binigay ni Samsung sa Galaxy A17. Meron itong 50 megapixel main camera with OIS. Yes, you heard it right. May optical image stabilization na po ito. Kaya kahit na medyo shaky yung kamay mo, makakakuha ka pa rin ng stable at clear videos. Perfect sa mga mahilig mag-vlog or gumawa ng mga reels or alam mo yon, mga instant photography moments natin. Nothing to worry ka na sa camera nito. Bukod dyan, meron din itong 5 megapixel ultra wide camera sa itaas. Perfect ito para sa mga group shots or landscape photos na mas wide ang view syempre. At meron tong 2 megapixel macro camera sa baba para sa mga close-up detail shot. Yung mga maliliit na bagay, di ba? Kapag pinokus mo yon, talagang kitang-kita lahat ng texture. Syempre, hindi rin magpapahuli ang front camera ng Galaxy A17. Meron itong 13 megapixel selfie camera na ready na para sa malinaw at natural looking shots, perfect para sa mga mahiling mag-selfie at video calls. So ito yung mga naging sample shot guys during the time na nag-shoot ako ng Galaxy A17 review. So ito, nag-take tayo ng photo using the ultra-wide mode ng Galaxy A17 sa rear. And ito yung naging result niya. Napansin ko, maganda na guys sa presyo na meron siya. At ito naman yung regular shot, which is ito yung pinaka normal mode ng camera niya. Ayan yung naging output naman. So para sa akin, ang Galaxy A17, lalo kapag pag low light, pasado na to guys sa presyo na meron siya. So ako personal ko lang naman na review sa smartphone na to. One of the best smartphone siya sa price range ng Samsung na meron siya ngayon na na-review ko na maganda yung camera and masasuggest ko na papasa po yung camera. It's very natural yung nakukuha. Kumbaga, sa presyo na meron siya, hindi siya kagaya ng ibang smartphone sa market today na, alam mo yon, sobrang edited, sobrang dagdag na kaagad ng mga filter. So, even sa ano nito, ayun, tignan niyo yung portrait mode niya. Ayan. As you can see, they can separate talaga yung pinaka-subject dun sa background. And let us observe guys na yung pinaka-subject and the background itself, hindi siya nagbi-blend. Like yung, kahit yung mga maninipis na part, like yun sa mga edges ng buhok, like yun sa may dulo ng ilong, dun sa may pilik mata. Yung, alam mo yun, yung ibang smartphone sa ganitong price range, tapos gumamit ka ng portrait mode nila, alam mo yung parang nagbi-blend, hindi nila ma-perfect to separate the subject into the background itself. And tingnan nyo naman, kitang-kita yung Bluetooth nitong subject. Joke lang. So yun yung napansin ko guys sa camera ng Galaxy A17. Very natural siya para sa presyo na meron tong smartphone na to.
And for taking a selfie naman, ito yung naging result guys. As you can see, sabi ko nga, maganda ang camera ng A17 sa price na meron siya. Tingnan nyo maigi guys, yung front camera nito, it's very natural. Kumbaga, wala siyang halong filter, di ba? Unlike with other smartphone na ganito yung price range, try to take a selfie. Pag nag-ikot kayo sa mall, try nyo guys, sobrang edited na kaagad na mukha ninyo. Kumbaga, alam mo yun, kahit ayaw mo sa filter, wala, no choice ka eh. Talagang may filter yung camera nila para lang magmukhang maganda. But for the Galaxy A17, ako personally, I will recommend na maganda ang camera niya for taking a selfie or even sa rear sa price range na meron siya. And for the portrait mode naman ng Galaxy A17 sa selfie features niya, ayan, tignan nyo. Even portrait guys ng front camera nito, they can separate the subject and the background itself. And kahit na dalawa pa kami dun sa mismong photo, tignan yung maigi, dalawa kaming nakafocus but the background itself, ayan, nakita nyo naman po, naka-blurred siya ng maayos, no? And, mahilig ka ba mag-take ng selfie sa low light or alam mo yon medyo madidilim na area? So, ayan yung naging result ng Galaxy A17. So, again, uulitin ko po, maganda ang front camera nito, especially sa front kapag magte-take po kayo ng mga selfie, even at low light. Tapos, ayun, kung gusto ng natural, yung mga tipong walang halo po kaagad na filter, the best ang Galaxy A17 series ng Samsung. Ayun, tignan nyo naman maigi. 'Di ba? So, sa ibang smartphone, nako, para ka ng bumata ng ilang taon agad. So, yan po. Hindi naman ako kagwapuhan, but as you can see, tignan nyo naman, 'di ba? So, pinapakita diyan kung ano yung totoong itsura ko. And I doubt naman na yan talagang itsura ko nung nag-take ako ng selfie with the Galaxy A17 series po. And syempre, ito naman yung niya, low light kapag nag-take po kayo ng selfie using the portrait mode niya. And take a look. Mabuti guys ha. Kaya niya pa rin i-separate yung background then the subject itself. 'Di ba? So, hindi po nagbi-blend yung pinaka-subject dun sa background kahit na naka-portrait mode tayo dito. And low light po yung area. So, 'di ba? Pasadong-pasado ang camera ng Galaxy A17. And lastly, guys, sinubukan din natin syempre yung what we call this, the macro lens niya. Ito yung kayang mag-take ng photo dun sa mga maliliit na subject para ma-focus natin. So, gumamit tayo dito nitong barya and tignan yung maigi, guys, na i-focus din ng maayos. Iba pa rin talaga kapag may dedicated macro lens yung camera. Unlike sa ibang smartphone na nasa price range nito, pinipeke nila guys wala silang macro lens. Kumbaga zoom lang talaga nila. And guys, lastly for the camera, if ever na mahilig ka mag-take ng video naman. So ito yung actual na result ng front camera recording niya in terms of video. Ayan siya. So 30 frame per second po ito. So wala siyang option to 60. Kaya kung mapapansin ninyo, so hindi siya ganun ka smooth. What I mean, kapag medyo shaky ka habang nagre-record, ayan po yung magiging result niya, no? So, para sa price range na meron to, pwede na yan, guys, no? And ayan yun naman yung sa rear camera niya in terms of the video recording. Maliwanag siya, malinaw na rin po. Maganda, ayan yung actual na output Okay? Pero hindi mo to pwedeng hanapan ng sobrang smooth kasi hindi naman siya 60 frame per second. Pero pwede na. Syempre, hindi rin magpapahuli ang display ng Galaxy A17. Meron itong 6.7 inches Full HD Plus Super AMOLED display na may 90Hz refresh rate. Kaya smooth at vibrant ang bawat galaw. Whether nanonood ka ng mga videos, naglalaro, or nag-scroll ka sa social media. And then, ang ganda ng accuracy niya. Alam mo yun, napaka-rich, punchy, and at the same time, buhay na buhay yung mga images na nakikita mo sa screen. Kaya kung mahilig ka sa Netflix, YouTube, or mobile gaming, mapapansin mo agad yung mga difference niya. So, talagang crisp and details and solid contrast talaga ang kanyang display. Protected na rin siya ng Gorilla Glass Victus, meaning mas matibay laban sa mga gasgas at accidental drops. At kahit na hindi mo na tulagyan guys ng tempered glass, nothing to worry. Alam mong hindi siya basta-basta nagagasgas yung pinaka-screen. At dahil guys, sobrang babad na natin nowadays sa smartphone, di ba? Parang yan ay lagi yung kasama natin. Mapa entertainment, mapa work, di ba? Kaya naman, nothing to worry kasi meron na rin itong eye comfort shield. So it means that less strain na sa mata kahit na matagal kang nakatutok sa screen. So perfecto sa mga palaging gamit nilang kanilang smartphone. Pagdating naman sa performance, hindi rin magpapahuli itong Galaxy A17
A17 talaga, ano. Under the hood, meron itong powerful processor with a Helio G99 para sa LTE variant niya at Exynos 1330 naman para sa 5G version niya. Ibig sabihin lang nun guys, smooth and responsive siya kahit na medyo napapamultitasking ka. Like watching from social media, then you're going to switch into camera in an instant, or alam mo yun, naglalaro habang nakabukas yung mga messages mo. So, less lag kahit papano and less delay. So, mas mag-i-enjoy ka gamitin tong smartphone na to sa araw-araw sa presyo na meron siya. And guys, may RAM Plus feature na rin ito para, alam mo yun, pwede pa niyang ma-expand yung memory RAM niya para mas fluid yung performance. So, perfect yun kung medyo heavy user ka and alam mo, medyo may pagka-content creators ka na para sa presyo na meron siya. At kung mahilig ka naman mag-save ng mga photos, videos, or large files, good news! Meron itong capabilities to expand storage up to 2 terabyte guys through SD card. Yup, no worries ka na pagdating sa mga content mo or sa mga storage mo. Ayan, so talagang matagal-tagal mo na mapupuno yan kapag nilagyan mo ng 2 terabyte na storage. Plus, isa sa pinakasulit na feature nito, may up to 6 years operating system update na ipinangako si Samsung and 6 years security updates na rin po. So, ibig sabihin lang guys, kung matagal mo itong makakasamang smartphone na to, syempre alam naman natin ng Samsung, durability talaga yan. So, tatagal talaga sa atin to. So, kumbaga, nothing to worry ka kasi laging updated po or makakatanggap po ng mga updates from Samsung ang kanyang operating system. So, alam mo yun, hindi ka na pag-iiwanan. Pagdating naman sa security, safe na safe ka with the Samsung Galaxy A17 dahil meron itong fingerprint unlock at face recognition kaya mabilis at convenient mag-unlock ng phone. No need ka na mag-type ng password every time. And guys, yung fingerprint sensor nito is very responsive and accurate. Isang tap mo lang, they automatically unlock agad. Perfecto para sa mga laging on the go o gusto mabilis ma-access nila yung phone. And kung gusto mo naman hassle-free unlocking, meron din itong face recognition which is i-scan mo lang using the front camera yung mukha mo, then boom, they automatically unlock. Plus, dahil Samsung smartphone to, supported ka pa ng Samsung Knox Security System, which is ito yung kilalang security features ng Samsung na protektado po yung mga personal data mo. So it means guys, kahit mawala po yung smartphone, nothing to worry dahil hindi po ma-access ang kahit na anong personal data ninyo inside the smartphone because of the Samsung Knox technology. At ngayon naman, punta tayo sa durability. Nothing to worry kasi nabanggit ko nga kanina, 'di ba? Protected itong yung smartphone na to ni Samsung ng Gorilla Glass Victus protection pagdating sa front. Kaya talagang design siya to last. Kaya alam mo 'yon, may resistance siya sa gasgas at accidental drops. Perfect 'yan kapag ka medyo clumsy ka or minsan laging on the go. Tapos hindi lang 'yon, yung back naman ito, yung back cover niya, secured ng glass fiber reinforced polymer. So, alam mo yon, kahit na solid siyang hawakan, hindi siya mabigat sa kamay, pero given yung durability. And guys, para sa price na meron siya, meron na rin po itong IP rating with an IP54 for dust and splash resistance. Ibig sabihin, kaya nitong tiisin ang light rain or accidental splashes, kaya no worries ka na kahit nasa labas ka o medyo nasa adventure mode ka. So, yung mga tipong naabutan ka ng mga biglaang ulan, nagkatulakan bigla sa pool or sa river, mga ganon. So, hindi ka mag-aalala na basta-basta na lang masisira or madadamage agad. 'Di ba? Yung mga tipong natapunan lang ng tubig sa lamesa, sira na agad yung phone. So, at least with the Galaxy A17, protected ka na po ng IP54. Pagdating sa battery, siguradong hindi ka bitin sa Galaxy A17 dahil meron na itong 5,000 mAh battery capacity kaya all-day power kahit na medyo heavy user ka. Kung pang social media, gaming, binge watching, or productivity, kaya nitong makipagsabayan sa kahit na anong lifestyle mo. At kung kailangan mo mag-charge, nothing to worry dahil equipped na rin ito ng 25 watts fast charging technology. So, alam mo yon, hindi mo kailangan mag-antay ng matagal kapag like for example, mag-charge ka ng iyong smartphone. Ibig sabihin lang yan guys, less time sa pag-charge. 'Di ba? Less waiting ka na. And ayan, more on action time ka na. So wala nang hassle, malobat moments kahit na travel, work, or content creation day mo pa yan. And that's it guys. Thank you so much for watching the quick hands-on review ng ating Galaxy A17 4G and 5G.
From its sophisticated design, vibrant Super AMOLED display, clear and stable camera hanggang sa smooth performance at matibay na build, sulit talaga sa presyo itong smartphone na to ng Samsung. Plus, may long-lasting battery life at 6 years OS and security updates, kaya siguradong tatagal at protected ka for a long run. Kung hanap mo yung smartphone na maganda, maasahan at pang daily use mo, panalo ka dito. So ano sa tingin nyo guys, worth it ba ang Galaxy A17 4G or 5G? Comment down below kung gusto nyong makita ang iba pang mga review about this smartphone like yung mga camera test, gaming review, or battery endurance, or whatsoever. Hindi ko kayang gawin yon. Kaya ito muna ang kaya kong i-provide na review for the Galaxy A17 4G and 5G. So please guys, don't forget to like, share, and subscribe para sa mga susunod pa nating tech reviews. Once again, this is ako si Mang Ramon and I'll see you on our next one. Peace out yo, bye!